Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ng mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, pinakamalaking distribution hub ng kumpanyang Maersk sa bansa, binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Laguna. Libo-libong trabaho at pagpapalakas sa ekonomiya, inaasahang magiging bunga nito. Pangulong Marcos, pinangunahan ang pamamahagi ng mga ambulansya ng PCSO bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-70 anibersaryo nito. Mahigit 524 million pesos na halaga ng family food tax ipinamahagi ng DSWD sa mga nasalanta ng Bagyong Christine sa Camarines Sur. Pangulong Marcos, inatasan ang mga maaapektuhang lokal na pamahalaan na paghandaan ang pananalasa ng Super Typhoon Leon. At ilang programa ng inyong People's Television Network pinarangalan sa 46 Catholic Mass Media Awards. Una po sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas sa isang logistics distribution center sa Laguna ngayong araw. Ayon sa Pangulo, malaki ang maitutulong nito sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa at sa paglikha ng libo-libong trabaho. Yan ang Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente. Makatutulong para palakasin ang ekonomiya. Ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng Maersk Optimus Distribution Center sa Laguna na kanyang pinangunahan. Sa lawak kasi nitong 10 ektarya, iginiit ng Pangulo na magsisilbing daan ito para pagtibayan ang logistics system sa bansa na malaking tulong sa paglago ng ekonomiya, partikular na ang sektor ng logistics. With the grand opening of the Maersk Optimus Distribution Center, our logistics system will be a step closer to become a powerful force, bridging our islands, breathing life into our industries, our businesses, bringing together our people on a path towards sustained development. The Maersk Optimus Distribution Center attests to the shared vision of Maersk Philippines and Solid Group Incorporated, a vision for a more inclusive and sustainable growth. Magbibigay daan din anya ang establishmento para sa mas malakas na import at export activities lalo na sa Calabarzon na magbubunga sa pagpapalakas ng supply chain na hango sa nais ng administrasyon na ma-decongest ang Maynila at mas palawakin pa ang oportunidad sa probinsya lalo na sa pagbuo ng trabaho. In the coming years, the Maersk Optimus Distribution Center is expected to create employment for 1,000 people in its surrounding communities and indirect employment for another 1,000 individuals, from vendors and service providers to truckers and beyond. When a large plant such as this is put up in a community, the downstream employment that comes, both the full employment and partial employment, is usually 3 times the direct employment in the facility. So it is a great boon to the local community. Pinuri rin ng Pangulo ang pagsisikap ng kumpanya na itayo ang warehouse at distribution center nang may pagsasaalang-alang sa kalikasan alinsunod sa layunin ng pamahalaan na maabot ang net zero carbon emissions. From utilizing solar power to reduce its grid consumption by 30% to deploying electric vehicles for the last mile services, it is committed to earning a gold certification under the Leadership in Energy and Environmental Design. Environmental stewardship is a cornerstone of this administration's agenda, and it is heartening to see the private sector partners echoing this commitment. It is more critical as we face natural calamities such as the typhoons and storms that have intensified because of climate change. Ang Maersk Optimus Distribution Center ay mayroong 76,000 pallet storage capacity na magsisilbing transport hub para sa Central Luzon. Mayroon din itong 75 dock para sa outbound at inbound operations. Ito ang pinakamalaking warehouse at distribution hub ng naturang kumpanya.
Samantala, nagbigay direktiba naman ang Pangulo sa mga lokal na pamahalaan na maghanda sa posibleng epekto ng Bagyong Leon na sa ngayon ay kasalukuyang nananalasa sa extreme northern Luzon. Unfortunately, mukhang may padating na naman. Kaya't paghanda natin na mabuti. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. 70 ambulansya ang ipinamigay sa mga lokal na pamahalaan kasabay ng ika-70 anibersaryo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Layo nitong maihatid ang serbisyong medikal kahit sa mga liblib na lugar sa bansa. Yan ang Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla live. Clazel? Yes, Sheila, target ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapagbigay ng patient transport vehicle sa bawat bayan at lungsod dito sa ating bansa. Kaugnay niyan, pinangunahan ng presidente ang malawakang pamamahagi ng ambulansya. Dito yan sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Kasabay ng ika-70 anibersaryo ng Philippine Charity Sweepstakes Office, 70 patient transport vehicle ang ipinagkaloob ng PCSO sa mga lokal na pamahalaan ng Cebu, Samar, Bohol, Pangasinan at Negros Occidental. Layo nitong mailapit ang serbisyong medikal sa mga pinakamahirap na Pilipino at mga nasa liblib na lugar. Kompleto sa gamit ang ambulansya na naglalaman ng oxygen, blood pressure apparatus, wheelchair, stretcher at iba pang medical equipment. Hindi anya lingid sa kaalaman ng punong ehekutibo ang hirap bago makakuha ng emergency vehicle na minsan umano ay idinadaan sa palakasan. Kaya ang direktiba ni Pangulong Marcos, ibigay ito sa pinakanangangailangan. Hindi naman siguro dapat ganun. Kaya sinabi ko, kailangan sabihin na lang natin, kailangan na lang, basta't sabi ko, basta't hanggat kaya natin, kuha ng tayo na itong mga emergency vehicle na ganito. At ikalat natin, wag na nating isipin kung saan pupunta, kung ito'y, binoto ba tayo dyan, nanalo ba tayo dyan, wala nang ganun. Kung saan man nangailangan, magpapadala tayo. Inatasan ni Pangulong Marcos ang PCSO na dagdagan ang mga ginagawang charity work para mas marami pang mahirap na Pilipino ang matulungan. Sa ngayon ay nakumpleto na ng PCSO ang pamamahagi ng ambulansya sa lahat ng local government sa Cebu at Bohol. Nagkakahalaga na higit 2 milyong piso ang bawat isang PTV, kaya hinikayat ang PCSO na suportahan ang kanilang mga palaro na nagpopondo sa charity program ng ahensya. Matapos ang event ay inasang makikibahagi ang punong ehekutibo sa pagdiriwang ng anibersaryo ng PCSO sa isang hotel dito sa lungsod ng Maynila. Yan ang muna ang latest. Balik sa iyo, Sheila at Joshua. Maraming salamat, Clazel Pardilla. Samantala, lumakas pa ang Bagyong Leon at ngayon ay nasa kategorya ng Super Typhoon. Kumuha po tayo ng updates. Yes din sa labas ng bagyo na magkakaroon din ng matitinding ulan.
intense to torrential rains or over 200 millimeters over Batanes and Cagayan sa susunod na 24 oras. Heavy to intense sa mga paulan naman or 100 to 200 millimeters sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Isabela, Occidental Mindoro, Calamian Islands, and maging sa Antique, habang meron tayong moderate to heavy na ulan sa Kalinga, Benguet, Mountain Province, La Union, Pangasinan, and Negros Occidental simula ngayong gabi hanggang bukas ng hapon. Mag-ingat po sa mga banta ng baha at pagguho ng lupa at lagi magantabay sa ating mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories. Next update natin po ay mamayang alas 8 ng gabi at mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa, Benny Estareja, magandang gabi. Sir Benison, katanungan lang po, anong araw po ang inaasahan na makakalabas ng ating bansa itong Bagyong Leon? Based po sa ating latest track ay sa around gabi po, gabi ng Thursday, so that's bukas po. Nabanggit niyo po na Northern Luzon ang maaapektuhan nito, pero dito po sa Metro Manila, posible po bang makaranas ng pag-ulan, lalo na po sa mga bibisita sa sementeryo ngayong undas? We're seeing po na within the next 24 hours, maapektuhan ng natitirang bahagi ng Luzon, yung mga hindi natin nabanggit, that includes Metro Manila. Meron pa rin mga kalat-kalat na mga ulan at mga thunderstorms, ganyan din ang parts of Visayas. Sa darating naman po na undas, knowing na itong si Bagyong Leon ay nakalabas na ng ating PAR, ay mag-i-improve naman po yung weather over Metro Manila. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Samantala, makakaranas pa rin ng pabugso-bugsong pag-ulan at hangin ng mga residente ng rehiyon ng Cordillera hanggang sa mismong undas dahil sa epekto ng Bagyong Leon. Ang detalye sa balitang pambansa ni Janice Dennis ng PTV Cordillera. Ramdam na ang epekto ng Bagyong Leon sa bahagi ng Cordillera Region, kaya kaunti pa lamang ang bumibisita sa public cemeteries tulad dito sa Baguio City. Ayon sa Pag-asa, posibleng bukas ng hapon o sa November 1 ng umaga lalabas ang Bagyong Leon sa Philippine Area of Responsibility. Kaya naman, mararanasan sa rehiyon ang pabugso-bugsong pag-ulan at hangin hanggang sa mismong undas. But yung epekto niya, yung kanyang buntot o yung tinatawag nating trough, ay apektado pa rin tayo hanggang November 1. Naka-red alert ngayon ang Cordillera Regional Disaster Risk Reduction Management Office dahil sa bagyo at sa undas 2024. Ipinag-utos ng Office of Civil Defense sa lahat ng lokal na pamahalaan ang preemptive evacuation lalong-lalo na sa mga landslide at flood-prone areas. Nakita naman natin na yung mga kasamahan natin sa Cordillera Regional DRRM Council, nagkaroon na po ng mga pre-positioning activities. Ang tinatrabaho po natin ngayon is na naka-alert lahat ng mga assets at personnel po natin para mag-react sa posibleng epekto nito. Ang Police Regional Office Cordillera naman, naka-heightened alert sa paparating na undas at naka-standby para sa magiging epekto ng Bagyong Leon. Aabot sa mahigit 1,000 personnel ang ipapakalat sa 200 sementeryo sa Cordillera. Mahigit 700 personnel naman ng BFP, AFP, DPWH at MDRRMO o CDRRMO at mahigit 800 force multipliers ang tutulong sa pagbabantay. Mahigit 100 naman ang itatayong police assistance desk sa mga strategic locations tulad ng sementeryo at high traffic areas. Ipinaalala rin sa mga bibisita sa sementeryo na bawal ang mga matutulis na bagay, baril, alak, malalakas na speakers at pagsusugal. As part of our job, napanatiling naligtas at maayos ang, of course, celebration ng undas dito sa ating rehiyon. And to add to that is the challenge of this Bagyong Leon. Sa Baguio Public Cemetery, nagsagawa ng Security and Traffic Management Dry Run ang kapulisan dahil inaasahang nasa 2,000 katao ang bibisita sa sementeryo sa All Saints Day at All Souls Day. Titingnan namin kung may nakalimutan pa kami. Just like yung pinag-uusapan namin ng area commander po dito. At at the same time, ito, yung weather, itong titignan nyo naman. At least inaasahan din natin yung tong weather na to it will persist. Ang Bureau of Fire Protection Cordillera naman,
magtatayo ng medical assistance desk sa mga sementeryo. Ipinaalala rin nila sa publiko na siguruhing walang appliances na nakasaksak sa kuryente bago lumabas sa kanilang bahay para maiwasan ang sunog. Magsisindi ng kanila later baka makalimutan. And of course, yun nga, paparating pa yung bagyo, no? We anticipated as well na mawalan nga ng supply ng kuryente. Siyempre, gagamit ang ating mga kababayan, no, ng kandila, no. Janice Dennis ng PTV Cordillera. Inaasahang paiigtingin pa ang relief operations ng pamahalaan sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Bukod kasi sa pinabibilis na delivery ng family food packs, may isang bansa rin ang magbibigay ng tulong sa Pilipinas. Yan ang balitang pambansa ni Clazel Pardilla. Makatutulong para palakasin ang ekonomiya. Ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng Maersk Optimus Distribution Center sa Laguna na kanyang pinangunahan. Sa lawak kasi nitong 10 hektarya, iginiit ng Pangulo na magsisilbing daan ito para pagtibayin ang logistics system sa bansa na malaking tulong sa paglago ng ekonomiya, partikular na ang sektor ng logistics. With the grand opening of the Maersk Optimus Distribution Center, our logistics system will be a step closer to become a powerful force, bridging our islands, breathing life into our industries, our businesses, bringing together our people on a path towards sustained development. The Maersk Optimus Distribution Center attests to the shared vision of Maersk Philippines and Solid Group Incorporated, a vision for a more inclusive and sustainable growth. Magbibigay daan Inaasahang dadagsa na bukas sa mga motorista sa North Luzon Expressway bago ang paggunita ng undas. Sa ngayon, kasado na ang mga hakbang para sa mas maginhawang biyahe ng mga motorista. Ang detalye sa balitang pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. Maagang bumiyahe patungong probinsya ang pamilya ni Sonia. May reunion daw kasi sila sa undas, kaya't mauuna na sila kesa naman maipit sa trapiko kapag dagsana ang mga biyahero. Kasi sobrang traffic na. Kung bukas pa kami, lalong traffic, lalo sa undas, Ang driver na si Armand naabutan pa ng aming news team na nagpapakabit ng RFID sticker sa NLEX para mas mabilis ang biyahe. Bago umalis, tiniyak din daw niyang nakakondisyon ang kanyang sasakyan. Kailangan i-check din yung sasakyan, yung battery, yung gulong. Kasi importante yan pagka lalo't mga long drive. Ngayong Miyerkules, maluwag pa ang daloy ng trapiko sa NLEX na karaniwang dinaraanan ng mga motoristang panorte. Pero bukas inaasahang bibigat na ang usad ng mga sasakyan dito. Ayon kay NLEX Traffic Operations Head Robin Ignacio, inaasahang tataas ng nasa 10% ang average daily entries hindi lang sa NLEX kundi maging sa ECTEX at NLEX Connector ngayong undas. Pagtitiyak niya, nakahanda naman sila sa anumang sitwasyon at may ikinakasa na rin silang hakbang para sa mas maginhawang biyahe ng mga motorista. Yung no road work, no closure po tayo umpisa today. Hanggang November 4, wala na po tayong mga pagkukumpuni. So open na po lahat yung ating lanes. And umpisa po bukas hanggang November 4 ng 6 a.m. 6 a.m. tomorrow hanggang November 4, 6 a.m. meron po tayong implement na free towing para sa mga class 1 to the nearest exit. Nakahanda rin ang NLEX ngayong may binabantayan na namang bagyo sa bansa. Nasa 1,500 personnel ang ide-deploy nila simula bukas. Paalala ng pamunuan ng NLEX sa publiko, bago pa man bumiyahe siguraduhin ang nakakondisyon at nasa maayos na kalagayan ang inyong mga sasakyan, lalo na ang driver para makaiwas sa anumang aberya. Mula sa PTV, Mela Lesmoras para sa Balitang Pambansa. Isang araw bago ang undas, tumaas na ang presyo ng mga bulaklak sa Dangwa sa Maynila. Nakaapekto naman dito ang pananalasa ng Bagyong Christine. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Denise Osorio ng PTV Manila. Dumoble na ang presyo ng mga bulaklak sa ilang mga tindahan sa Dangwa, 2 araw bago mag-undas.
Ayon sa ilang mga nagbebenta, malaki ang naging epekto sa kanilang mga supplier ang bagyong Christine, kaya hindi maiiwasang magtaas ng presyo. Pero may mga pangilang-ilan na nagdesisyong hindi na magtaas. Wala naman raw kasing bagong bagsak ng mga bulaklak, kaya hindi na rin nila tinaasan. Naglalaro na sa 100 hanggang 350 pesos ang centerpiece. Para sa one-sided, mayroong 300 pesos ang isa, pero pwede rin itong umabot ng 1,000 pesos. Ang mga basket of flowers, 300 pesos na ang pinakamura, pero 1,000 naman ang pinakamahal. Kung mas gusto nyo naman ng mahahaba, mayroong spray arrangement na karaniwang nasa 1,500 pesos ang isa. Mayroon ring long and low na dating 800 pesos ang pinakamura. Ngayong nasa 1,000 piso na ang starting at pwede pa itong habaan. At kapag mas gusto nyo naman ang mga dried flowers, mayroong tinatawag na dried basket. Nasa 250 pesos na ngayon mula sa 200 para sa small. 600 pesos na mula 450 ang medium. 800 pesos na mula 600 ang large. At ang wreath ay pumapatak na sa 2,000 ang isa na dating 1,500 pesos. Available rin ang heart arrangement na naglalaro sa 1,000 hanggang 1,500 pesos. Samantala, kung para kolumbaryo ang kinakailangan nyo, pwede itong ipasadya na may presyong nagsisimula sa 500 piso pataas, depende sa mga mapipiling bulaklak na gagamitin. Para naman sa mga taong-taong suki ng dangwa, pareho pa rin ang presyuhan ng kanilang binibiling bulaklak. Si Leilani, isang reseller ng bulaklak sa Batangas. Sinasadya pa niya ang dangwa kada taon dahil dito na siya bumibili ng paninda niya para sa undas. Mas mura daw talaga ang presyuhan dito kumpara sa ibang lugar, lalo na sa probinsya nila. Doon sa Batangas kasi, ang nabibili lang doon sa amin, mga ano lang, mga paso, ganon. Tapos dito talagang bilihan mismo ng bulaklak. Hindi naman mawawala sa itinerary ni Emrio ang pagluwas ng Maynila kada taon. Mula pang Zamboanga, suki lang niya ang binibilhan niya ng bulaklak upang gawa ng flower arrangement para sa ama niya. At ang presyo? Price is good. It never change. I always buy flowers here. Palagi ako bumibili. Still the same. Like I buy by bundle yung carnation and lilium, pareho pa rin. Giit ng mga nagtitinda, hindi maiiwasan ang pagtaas ng presyo pagsapit ng October 31 at November 1 dahil na rin sa pagdami o pagtaas ng demand. Payo nila, ngayon pa lang, mabili na ng mga bulaklak na dadalhin sa undas upang makasulit at makaiwas pa sa siksikan. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Tiniyak ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang pagpapatupad ng tinatawag na Oplan Biyaheng Ayos 2024 sa mga terminal at paliparan sa undas. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bernard Ferrer ng PTV Manila. Maagang bumiyahe si Rhea at ang kanyang pinsan pauwi sa Magallanes, Cavite para sa undas. Iniiwasan kasi nila matinding trapiko lalo't marami na ang umuuwi sa mga probinsya. Yung biyahe niyo po, gano'ng katagal? Papuntang Magallanes, Cavite? Siguro po mga 5 hours. Sa entrance ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, humahaba ng pila ng mga pasahero. Tinatayang aabot sa 1.4 milyong pasahero ang inaasang daragsa sa terminal ngayong undas. Sa pag-iikot ni Transportation Secretary Jaime Bautista, nasita niya ang isang bus na mali ang ruta. Although may permit naman yung bus company, kaso lang hindi yun yung tamang ruta. Pero kailangan ayusin natin dahil pag hindi maayos, pwedeng pag nagkaroon ng aksidente, baka hindi sila makaklaim sa insurance. No? Sa ngayon, halos 800 bus na ang nabigyan ng special permit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board para makabiyahe sa undas. Isinilalim na ng Land Transportation Office sa roadworthiness ang mga babiyaheng bus at na-drug test na rin ang mga bus driver. Ikinatuwa naman ni Secretary Bautista ang latag ng seguridad sa PITX. Meron tayong mga PNP personnel, meron tayong Coast Guard, no? Nandito ang LTO, no? And itong operator ng PITX, meron din silang sariling security personnel, no? So far maayos naman. Maging sa paliparan ay tiniyak ni Bautista na maayos na may patutupad ang kanilang Oplan Biyaheng Ayos 2024. Early morning ay tumawag ako ng area meeting para sa lahat ng managers ng mga CAAP in 12 areas na nag-report sila nung kanilang mga pagpaplano, no?
yung kahandaan nila. Pinalalahanan naman ng DOTR ang mga pasahero na sumunod sa mga ipinatutupad na panuntunan sa mga terminal ng bus at paliparan upang maging maayos ang kanilang biyahe. Mas mainam din kung iiwasan ang mga ipinagbabawal na gamit tulad ng mga matutulis na bagay at flammable materials. Mula sa PTV, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. Samantala, balikan natin ang ulat ni Clazel Pardilla kaugnay sa patuloy na relief operations ng pamahalaan sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Bukod sa pinabibilis na ang delivery ng family food packs, may isang bansa rin ang magbibigay ng tulong sa Pilipinas. Narito po ang ulat. Madaling araw pa lang nagkakarga na ng family food pack ang mga kawani ng Philippine Air Force sa C-130 aircraft na ito sa Villamor Air Base, Pasay City. Dadalin ang mga food packs sa Bicol Region bilang bahagi ng patuloy na pagtulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga apektado ng Bagyong Christine. Sa Bato, Camarines Sur, 1,700 na pamilya ang nakatanggap ng pagkain mula sa DSWD. Nasa 1,100 na food pack naman ang inihatid sa mga residente ng Vinsons, Camarines Norte. Suma total, aabot na sa 770,000 na food pack ang naipamahagi sa mga biktima ng Bagyong Christine. Katumbas yan ang papalo na sa higit 524 million pesos na halaga ng naibigay na tulong ng DSWD sa mga nasalanta nating kababayan. 7 milyong individual o higit 1.9 milyon na pamilya ang nabenepisyuhan ng tulong. Kaugnay niyan, nagpapaabot din ng tulong ang United Arab Emirates sa ating mga kababayang nasalanta ng Bagyong Christine. Katunayan, magdodonate ang UAE ng 33,000 boxes ng family food pack para mapaigting ang local relief efforts. Bukod dito, pangungunahan din ng kanilang 2.5 billion pesos ang halaga ng available relief resources ng DSWD. Patuloy din ang distribusyon ng bigas para masigurong walang magugutom na pamilya. Sa tala ng NDRRMC, halos 5,000 bag na ng bigas ang naipagkaloob sa mga nasalanta ng bagyo. Walang patid ang rescue operations at lolobo na sa 169,000 ang mga nailigtas na individual. Samantala, bukas na ang karamihan ng mga kalsada at tulay na naapektuhan ng Bagyong Christine. 86.87% na o 86 sa 79 na mga kalsada ay nadaraanan na ng mga sasakyan. Bukod dyan, naibalik na ang supply ng kuryente sa 64.7% na 352 na mga lungsod at bayan na nakaranas ng brownout dahil sa bagyo. Mula sa PTV, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Nakahanda na ang mga residente sa posibleng paglandfall ng Bagyong Leon sa Batanes bukas. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mary Joy Javier ng Philippine Information Agency, Cagayan Valley. Mamayang gabi hanggang bukas, aasahan na mas lalapit ang Bagyong Leon sa probinsya ng Batanes at hindi inaalis ang posibilidad na maglandfall ito sa Batanes base sa typhoon update na inilabas ng Pag-asa kaninang alas 11 ng umaga. Sa kasalukuyan, nakataas ang Tropical Cyclone Winds Signal number 3 sa Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Island at hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan o Santa Ana. Samantala, nakataas sa Signal number 2 rin ang ibang bahagi ng Babuyan Island, Cagayan at hilaga at silangang bahagi ng Isabela. Nakataas naman sa Signal number 1 ang ibang parte sa Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Bilang paghahanda ng mga residente sa Batanes, kahapon pa lang ay nagsimula ng magtali ng mga bubong at mga bahay ang ilang mga residente sa tulong na rin ng mga uniform personnel. Maging ang paglalagay ng tapangko o window shutters sa mga opisina, eskwelahan at iba pang mga pampubliko at pribadong epekto ng nagdaang Bagyong Christine. Libo-libong mga pamilya ang kinailangang lumikas dahil sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang malungkot pa ay ang pagkasawi ng marami. Kaya naman, sa nagpapatuloy na ganitong banta, kaugnay ng mga susunod pang bagyo, pinalalakas na rin ng pamahalaan ang teknolohiya ng Hazard Hunter PH. Isang teknolohiyang magagamit ng publiko sa panahon ng kalamidad. Sabi ng Office of Civil Defense, kasama sa pagpapaunlad pa nito ang pagbibigay ng tamang impormasyon, lalo na sa tuwing may nakataas na warning signal sa isang lugar. Sanay tayo sa signals 1, 2, 3, ano?
So yung predictive capability, very visual yan. Ibig sabihin, yung nasa national government agencies, LGUs, and hopefully yung mga nasa private sector, makikita nila visually ano ang maaaring mangyari hanggang dun sa, hindi bayan, hanggang village mo. Makikita mo na dun yung itsura few days before mangyari yung halimbawa bagyo. Pagtitiyak pa ng OCD, magagamit din ang Hazard Hunter PH, hindi lamang sa panahon ng bagyo. Maaari rin kasi itong magamit bilang paghahanda kaugnay ng posibilidad ng lindol. Pumunta lang kayo sa Hazard Hunter Philippines. Lahat naman gumagamit na ng internet. Pindutin nyo, ilagay nyo yung specific address ninyo, malalaman nyo gaano kayo kalayo halimbawa sa phone system. At pag nakita nyo yung bahay nyo, nasa ibabaw nun, mag-isip na kayo. Kasabay ito ng pagdidiin na ang paghahanda ay isa sa pinakamabisang sandata ng sinuman laban sa anumang banta ng kalamidad o sakuna. Mula sa IBC 13, ako si Earl Tobias para sa Balitang Pambansa. Pilipinas, 56 days na lang at Pasko na. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pamumuno ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.